Paulit-ulit nag-doorbell si Leon para hindi pa rin pinagbubuksan ng mga ito ang pinto. Kaya ang ginawa niya ay tinawagan na niya si Teresa, ngunit hindi nito iyon sinasagot. Kaya napilitan siya mag-send ng text dito. Sinabi niya na kapag hindi ito umuwi, tatawag siya sa mga magulang nito at sasabihin sa mga ito kung nasan ito ngayon. Batid niyang hindi naman ito maglalakas loob na isumbungan tungkol sa kanila ni Adela. Kilala niya si Teresa. Mahal nito ang ate Adela nito. Samantala, balisa naman sa loob ng kondo ni Raymond si Teresa. Ayaw niyang umuwi pero kinakabahan siya na baka totohanin ni Leon ang banta. Baka mapatay siya ng kanyang papa kapag lamang nakitulog siya sa ibang bahay, lalo at lalaki may-ari ng tinulugan niya. Hindi yan. Ano ka ba? Bakit ka matatakot sa kanya? Sabihin mo kapag nagpumilit pa siya, isusumbong mo siya na siya nagdala ng babae sa kondo niyo. Tingnan lang natin kung hindi matakot ang kumag na yan. Ines na wika ni Raymond. Kanina, nang malaman nilang si Leon palang nag-send ng 100k stars, talagang nagulat silang dalawa ni Raymond. Hindi siya makapaniwalang gagawin iyon ni Leon. Malaking pera ang katumbas ng 100k stars na iyon. Sa bagay, bariya lang naman yun para dito. Pero bakit nga ba nito ginawa iyon? Ayaw lang ba nitong mahalikan siya ng iba? O ayaw lang nitong maungusan ito ng ibang lalaki? Hindi talaga tayo titigilan ng isang yan kapag hindi ako umuwi. Kaya uuwi na lang ako. Salamat sa masayang livestream natin ha. Tsaka kapag na-receive mo na yung money, planuhin natin kung paano tayo makakatulong. Nakangiting wika niya. Parang gusto ko nga ibalik yung pera sa kumag na yan at baka isumbat pa sa atin. Nakasimangot na wika nito. Gink, bakit mo naman ibabalik, Aber? Hindi mo kasalanan nag-send siya, no? Siya tong mayabang na nilang Talagang gumastos pa para masunod lamang ang gusto niya. Sure naman ako hindi niya babawiin na mga yun sa'yo. Kaya tuloy ang plano natin. Sana nga, hindi bawiin ng asa yung mga star niya para marami tayong matulungan. Pero syempre, 50% lang dapat para naman meron ka rin. Wika niya rito. Paano ka? Dapat meron ka rin doon dahil kung hindi sa'yo hindi naman matatanggap ng ganun kalaking star. Dati kaya pinakamalaki na yung 5,000 star na tanggap ko. Kaya dapat lang na meron ka rin. Ganito na lang. 50% para sa donation. At yung 50% na matitira, pagkatian na lang natin para may income ka rin. O kung gusto mo, lagi na tayong magsama sa pagla-live. Tapos hati tayo sa star pero wala nang ganun. Yun bang katulad kanina na may pinapagawa matapos mag-send ng star? Hindi na tayo tatanggap ng ganun. Nasa kanila na kung babawiin nilang star. Ano, payag ka ba? Nakangiting wika nito. Not bad. Sige. Wala rin naman akong income sa ngayon Kaya nga nagtitipid ako. Tsaka, bala ko mag-enroll dito next year. Alam mo na, napilitan akong tumingil Ayoko namang humingi sa magulang kong asawa. Alam mo naman ang ugali nun, baka masinghalan pa ako kapag nakiusap sa kanya. Wika niya rito. Napailing na lamang ito. Tsaka sabay silang napatingin sa pinto ng kondo nang halos gibain na ni Leon na malakas sa pagkatok. Mukhang hindi talaga ito titigil hanggat di siya umuwi. See? I told you. Hindi talaga titigil ang lalaking yan. So paano? Next time ulit, Raymond. Super nag-enjoy akong kasama ka. Alam mo yun, mas magandang pakiramdam ko kapag ikaw ang kasama ko. Hindi ka tulad kay Leon na di numero ng kilos. Aniya, totoo naman talaga ang sinasabi niya. Ilang oras sila magkasama at kahit sa mga nauna pa nilang mga bonding, hindi talaga matatawaran ang kasiyahang nadarama niya kapag kasama ito. Ibang-iba talaga kapag si Leon ang kasama niya. Oo, mahal niya ito pero sobrang bigat talaga sa pakiramdam kapag kasama ito. La, huwag mong sabihin in love ka na sa akin. Aba, uy, aminin. Para na zone ito sa kanya. Sira, saktan kaya kita dyan? Siyempre hindi no? Kunway nakasimangot na wika niya rito. Ouch naman, ang sakit, bes. Wika nitong kunwari humawak pa sa kaliwang dibdib at inartehan pa ang pagsasalita. Timang ka talaga, ang dahil mong kalukuhan. Babosh na po at pakatuloy nang masira ang pinto mo kapag nagtagal pa ako dito. Natatawang wika na Teresa dito. Tsaka umuna na siya sa pagtungo sa pintuan siya na mismong nagbukas doon. Napatigil naman sa hangin. Ang tangkang pagkatok ni Leon na mabuksan na niya ang pinto. Tumingin lamang siya dito ng walang emosyon saka nagpatiuna magtungo sa kondo at tapat ng pinto ng unit ito. Sumunod naman ito at agad na binuksan ang pinto. Tumuloy siya sa sala at sinimulang ayusin ang kanyang higaan. Wala siyang panahong makipag-usap dito lalo pat alam niyang nasa loob lamang ng sarili nito ang girlfriend nito. Pagkatapos sa makikipagharutan mo sa lalaking yon, ngayon tutulungan mo lang ako? At nakuha mo ba talagang isuot ang damit niya? Galit na palatak nito. Inaantok na ako, Leon. Please, kayo na lang mag-usap ng girlfriend mo.
Wala akong panahong makipag-usap sa'yo. Matapang na wika ni Teresa. Parang gusto na niyang awayin din ito. Ang lakas pa ng loob na pagtaasan siya ng boses. Parang binabaliktad pa ang pangyayari. Parang pinapalabas ito na siya pang may kasalanan. Hindi naman mayapat nagkasala siya dito na may karapatan na itong ganituhin siya. Ilang beses pa ba dapat siyang humingi ng tawad? Kailangan pa ba niyang makiusap dito para tratuhin naman siya ng tama kahit sa loob lamang ng 1 taon? Halos maghapon kang tulog sa unit ni Raymond. Tapos ngayon sasabihin mo inaantok ka? O baka naman tuluyan mo na akong iniputan sa ulo? Nang gagalaiting wika nito. Huwag mo akong itulad sa iyo, Leon. Sinabi kong boyfriend ko si Raymond pero hindi ako gagawa ng kung anong bagay na ikakasama ko. Yung sa atin isang napakalaking pagkakamali lang yun. Kaya please lang, tantanan mo na ako. Galit na wika ni Teresa dito. Talagang napakadumi ng utak nito pagdating sa kanya. Nagawa pa talaga nitong pag-isipan siya ng masama. Sa bagay, nagawa nga naman niya dati. Pero isang pagkakamali lamang yun. At ngayon, pinagsisisihan na niya talaga ang lahat. Mahal niya ito pero sa totoo lang, medyo nakakaramdam na rin siya ng disappointment dito. At napapaisip na rin siya bakit niya ba ito nagustuhan. Sa bagay, noon naman kasi lahat good side ang makikita mo sa kanya. Nagbago lang lahat matapos na nangyari sa kanila. Isang pagkakamali lang talaga para sa'yo? Ginusto mo yun, Teresa, dahil nga doon nagkandaletse-letse ang buhay ko eh. At bakit? Hindi mo rin ba ginusto yun? Kung talagang nais mong itigil yun, hindi sana natuloy. Kung talagang mahal mo si Ate Adela, hindi mo itutuloy yun. Nadarang ka rin. Nadarang ka dahil sa kahiligan mo. Ngayon pinagsisisihan ko, nagpadala pa ako sa nararamdaman ko noon. Sana hindi ako ganito. Sana kahit papaano nakapili ako ng lalaking mamahalin ako ng totoo. Hindi katulad mo. Parausan lang ang tingin mo sa akin. Galit na pahayag ni Teresa at wala na siyang pake kung mas magalit pa ito na sobra. Tumigil kita. Hindi kita kailamang ginagawang parausan. At kung sa tingin mo hahayaan kitang magpatuloy sa pakikipagrelasyon mo kay Raymond, pues, nagkakamali ka. Hanggat kasal tayo, pag-aari kita. Akin ka lang, Teresa. Akin ka lang. Galit na wika nito. Sa kamarahasang dinaganan nito. Leon, bitawan mo ko. Nasasaktan ako, ano ba? Pagpapamiglas niya, sa kapilit itong tinutulak. Pero dahil lalaki ito at likas na mas malakas ito kaysa sa kanya. Akin ka lang, Teresa. Hanggat kasal pa tayo, ako lang magpapasasa sa maganda mong katawan. Wika mo rin ito at parang ulol na pinunit ang suot niyang t-shirt na ipinahiram pa sa kanya ni Raymond. Hindi na siya nakapagpalit ng pambahay na bilhin ito para sa kanya. Sinuot lamang niya iyon sa stream nila yon. Kasing nabili ito, puro pantulog talaga. Kaya nakakahiya naman na yun ang isusuot niya. Sinunod nito ang kanyang panloob at walang babalang isinubsob ang mukha sa kanyang dibdib. Patuloy siya nagpamiglas ngunit agad siya nitong sinampal sa pisngi at mariing hinawakan ang mukha niya. Huwag ka nang magpumiglas. Ito-check ko lang naman kung napasukan to ng iba eh. Pauyam na wika ni Leon sabay marahas na ibinaba ang short niya kasamang pambaba. Hayop ka. Walang hiya ka talaga. Nasusuklam na sigaw ni Teresa. Saka nagpatuloy siya sa pagpupumiglas. Naiyak na rin siya ngunit parang wala lamang dito iyon. Wala na rin tumpake kahit nasasaktan siya. Lalo pa tila nauutol na ito sa paraan ng angkin sa kanya. Hinayaan na lamang niya ito. Siya rin naman na mahihirapan pero ang puso niya tila dinudurog sa bawat pag-ulos nito habang patuloy siya sa pagluha. Patuloy lamang sa paggalaw sa kanyang kandungan, si Leon, pero siya nanatiling walang kibo. Kahit na naapekto na siya, minabuti niyang manatiling lamang sa ganoong posisyon. Kahit pagyakap o pagdaing ay hindi niya ginawa. Hinayaan na lamang niya ito sa paggalaw hanggang sa matapos ito. Para sa kanya, paano nito nagagawang makipagtalik sa dalawang babae? Paano ito naaatim na paglaruan siya ng ganito? Natural ba talaga para dito maging babaero? Nang tuluyan itong nakarating pa sa dako pa roon, agad siyang bumangon at balak sana niyang kumuha ng damit dahil napunit ang kanyang damit dahil sa kagagawa ni Leon. Pero agad sa nitong niyakap. Nagpumiglas siyang muli. Hindi pa yata ito nasiyahan at parang nais pa nitong umulit. Ngunit nang naglumikot ang kamay nito, kusang umigas ang kanyang palad at mag-asawang sampal ang pinadapo niya sa pisngi nito. Kinagulat ito ang ginawa niya. Tila nagtatanong ang mga matang itinoon nito sa kanya. Huwag mo akong hawakan. Ikaw na yata ang pinakawalang kwentang lalaki na kilala ko. Kung asawang turing mo sa akin, hindi mo ito magagawa sa akin. Hindi mo magagawang mamaliit kapag ayaw. At hindi mo magagawang makipagtalik sa iba. At matapos yun ay ako naman. Nakakadiri ka. Pinagsisisihan ko ng lahat. Pinagsisisihan kong nakilala kita. Puno ng hinanakit na wika ni Teresa dito. Tila natigilan naman si Leon sa inasal niya.
Kaya napaatras ito ng bahagya saka pinulot ang mga damit nitong nagkalat sa kanyang kutsyon. Hindi niya alam kung nagagalit ba ito o kung anong tawag sa tingin ipinukol nito sa kanya. Basta tumalikod na ito at nagtungo sa sarili nito. Pabalibag pang isinara ang pinto. Wala pala doon ang girlfriend nito. Kaya pala nagparaos na naman ito sa kanya. Sobra-sobrang pagkaawa niya sa kanyang sarili. Parang pinagsamantala na rin siya nito dahil hindi niya nais na mangyari sa kanila. Isipin pa lang kasi niyang kakatapos pa lamang gumawa ng kababalaghan nito at nang kabit ito'y nandidiri na siya. Isipin pa lang niyang hahawakan siya nito matapos itong hawakan ng girlfriend nito, parang hindi na niya makaya. Tinuloy niya ang pagkuha ng damit sa kanyang maleta at minabuti ng maglinis ng katawan. Gusto niyang magbabad muli sa bathtub. Siguro naman di na siya iistorbohin ng lalaking yun. Pero syempre, nagdala na siya ng towel. Baka kasi maulit na naman ang nangyari ng nakaraan. Matapos ibabad ang sarili, doon siya nag-isip. Gusto niyang magising sa kalokohan niya. Baka sakaling matauhan siya at magawa niyang alisin ang nararamdaman niya kay Leon. Kahit naman kasi nakakaramdam siya ng galit dito, tiyak niyang mahal na mahal pa rin niya ito. At kaya siya naghihimagsik dito dahil sa harap-harapan nito ang pinapamukha sa kanya na wala siyang pag-asang mahalin din ni Leon. Ang tanga lang niya dahil hanggang ngayon, umaasa pa rin siya. Pero batid niyang may hangganan din ang lahat. Sana nga lang ay dumating ng araw na iyon. Samantala, sa silid ni Leon, hindi siya matahimik dahil sa mga binitawang salita ni Teresa. Ramdam niya ang galit na nagmumula sa puso nito. Wala naman talaga siyang balak na ang nito kanina. Hindi nga lang talaga napigilan ng kanyang sarili. Ang masama pa'y nakapagsalita siya ng masakit dito. Ewan ba niya, hindi niya mapigilan ang pagsalita nito ng masama. Kahit iba naman ang nais niyang sabihin. Tsaka batid naman niyang hindi magagawa ni Teresa na pagtaksilan siya ng ganun. Baka nga hindi rin tunay ang relasyon nito kay Raymond. Sinasabi lamang iyon para siguro ipamukha nito sa kanya na maaari din itong magkagusto sa iba. Pero hindi niya pinahihintulutan iyon. Hindi niya alam kung ano ba ang kakaibang damdaming namumuo sa kanyang puso. Kahit siya'y naguguluhan na rin. Katatapos nga lang tumawag ni Adela sa kanya at sinabing baka sa makabalik ito sa kondo niya pagkatapos ng kanilang mga nilalakad. Dapat sana lungkot ang mararamdaman niya noon. Pero parang ikinasaya pa niya ang bagay na iyon. Parang mas nakahinga pa siya ng maluwag. Ni hindi niya inaalam kung saan lugar tumuloy si Adela na dati-dati naman talagang inaalam pa niyang lahat ng ginagawa at mga lugar na pinupunta nito. Gusto niyang kausapin si Teresa. Gusto niyang humingi ng tawad dito, lalo pat nagawa niyang persa nitong angkinin. Nasisiraan na nga yata talaga siya ng bait. Pagdating kay Teresa, nagbabagong kanyang ugali. Nakakagawa siya ng mga bagay na hindi naman niya ginagawa dati. Napaisip tuloy siya kung normal pa bang damdaming naghahari sa kanyang puso kapag si Teresa ang kaharap. Nakaramdam siya ng pagkalam ng sikmura. Hindi pa kasi siya kumain. Simula pa kaninang tanghali. Hindi na kasi nawala sa kanyang isip si Teresa. Nag-aalala siya para dito lalo pat nakitulog ito sa condo ni Raymond. Nagpa siya sayang lumabas ng silid para kumain. Aayaan na rin niya si Teresa para kahit papaano makabawi dito. At makakuha rin ng tiyempo para humingi ng tawad. Paglabas niya, naabutan niyang nagpapatuyo ito ng buhok gamit ang tuwalyang hawak nito. Hindi siya nito pinansin. Naupo lamang ito sa sofa at tila walang nakikitang binuksan ng TV. Tumuloy na siya sa kusina para ipainit ang ulam at kanin na kaninang tanghali pa niya niluto. Matapos iyon, naglakas loob siyang tawagin si Teresa. Nakailang tawag na siya pero hindi ito sumasagot, kaya napilitan na siyang lapitan ito. Teresa, kain na tayo ng dinner. Ayaw rito na makalapit. Masama ang tingin ipinukol nito sa kanya. Tsaka muling ibinalik ang paningin sa TV. Look, alam ko nagalit ka sa akin. Alam kong may kasalanan ako sa iyo at aminado naman ako doon. Sorry. Pinangako ko na hindi ko na ulit gagawin yon. Nadala lang ako ng aking nararamdaman. Otomatiko namang napalingon si Teresa kay Leon. Ano daw? Tama ba yung narinig niya na humingi ito ng tawad sa kanya? Isang napakalaking himala naman. Bibihira niyang marinig ang salitang sorry dito. Isang sorry mula dito at eto't parang bulang nawala ang lahat ng sama ng loob na kanyang nadarama. Minsan nakakabisit din talaga kapag mahal mo ang nagkasala sa'yo. Kahit na ayaw mong patawarin pero kapag humingi ng tawad, kulang na kulang nga sa effort. Pero eto't parang timang na sumunod na siya rito. Napangiti pa ito na makita siyang tumayo sa upuan at sumunod sa kusina. Pag upo niya sa mesa, ito na naglagay ng pagkain sa kanyang pinggan. Napaangat pa ang kanyang kilalang din nito ng tubig ang kanyang baso. Samantalang dati naman ay wala itong pakailam kapag kumakain sila. Kamusta ang lasa ng tinola? Okay lang ba? Tanong nito sa friendly ang boses.
Kaya naman muling napaangat ang kilay niya. Kailan pa naging mahalaga ang kanyang opinyon dito pagdating sa lasa ng pagkain? Tsaka napapansin niyang palagi ito nagluluto ngayon. Sa bagay, nandito nga pala ang girlfriend nito. Sagot niya. Okay naman. Tipid na wika ni Teresa. Mabuti naman. Uminom naman siya ng tubig saka nagpatuloy na sa pagkain. Ngunit si Leon ay nanatiling nakatingin sa kanya. Teresa, huwag ka sana sa akin magagalit kung pinilit kitang umuwi. Wala naman na dito si Adela. Baka ilang araw pa bago bumalik yun kaya wala ka nang dapat ipag-alala. Tsaka, hindi talaga ako mapakali sa isiping nasa kondo ka ni Raymond. Natutulog lalo pat sa kama mismo nito. Tapos nagulat pa ako kanina na makita sa live na hinalikan ka niya sa pisngi. Totoo bang may relasyon kayong dalawa? Mahabang wika nito tapos tinatanong pa kung totoo ba ang relasyon nila ni Raymond. Kung totoo man, bakit? Bawal ba? Balik tanong niya. Napansin niya ang pagdilim ng aura nito. Binitawan nitong kutsara at tinidor sa kanilapat ang likod sa backrest ng upuan. Hindi na lamang niya ito pinansin kahit pa nakatitig ito sa kanya. Patuloy lamang siya sa pagkain. Hindi ako papayag at kung totoo man itigil mo na dahil baka kung anong magawa ko sa'yo. Banta nito. Ano bang problema mo ha? Inis na tanong ni Teresa dito. Ano kayang magiging reaksyon ng mga magulang mo kapag nalaman na may asawa ka na pero nakuha mo pa rin mag-boyfriend? Galit na wika nito. At ano rin kayang iisipin ng magulang ko kung isumbong ko kayo ni Ate Adela na patuloy pa rin kayo may relasyon at dinala mo pa dito sa kondo? Mataas din ang boses na wika ni Teresa dito. Wag ako, Teresa. Alam kong hindi mo kayang gawin yan. Kilala kita. Hindi mo maaatim na mapahamak ang Ate Adela mo. Pauyam na wika ni Leon. Talaga? Kahit napakabait ng isang tao, meron at meron din hanganan to. Kaya wag mong hintayin mapuno ako, Leon. Hindi ako mangingiming isiwalat ang lihim nyo. Tingnan lang natin kung sino magiging kawawa sa huli. Pauyam din ang wika niya. Tila natigilan naman ito sa kanyang sinabi. Nawala na siya ng gana sa pagkain kaya marahas yan tumayo. Saan ka pupunta? Tanong nito kaya napatigil siya sa tangkang paghakpang. Sa sala, nawala na ako ng gana sa pagkain eh. Paano ba naman? May isang taong wala namang magandang sasabihin, hindi na lang manahimik. Pilosopong sagot niya. Napabuntong hininga ito. Siya naman ay nagpatuloy na para bumalik ng sala. Nagsiselos ako, Teresa. Mahirap bang intindihin yun? Mahinang wika nito pero tama lamang para marinig niya. Kaya automatikong napalingon siya dito. Ano? Ang sabi ko, nagsiselos ako pero hindi ko alam kung bakit. Yung tipong halos hindi ako mapakali kapag kausap mo si Raymond. Lalo na kaninang doon ka natulog. Kahit ako gulong-gulo na sa aking sarili. Mariing wika nito pero matiim na nakatitig sa mga mata niya. Hindi makapaniwala si Teresa sa narinig. Totoo kaya ang sinabi nito? Hindi kaya gawa-gawa lamang nito iyon para mapasunod naman siya sa nais ito? Pero ganoon pa man, hindi niya itinatangging kinilig siya kahit papaano. May nabuti niyang hindi sumagot dito. Tumuloy na lamang siya sa sala at pinagpatuloy ang panonood habang kachat si Raymond. Nagaya ito na laro kaya pinagbigyan niya. Hindi naman ito naka-live kaya pumayag siya. Mahirap na kasing baka paginitan na naman sa Leon. Narinig niya ang bahagyang ingay ng mga pinggan. Marahil ito na naghugas ng mga plato. Pwede namang iwan ito iyon doon at siya na maghuhugas kapag nasa room na nito ito. 2 oras din sila naglaro ni Raymond at nang mainip na siya nagpaalam na siya dito. Si Leon naman na nagtungo na sa silid nito. Matapos kasi nito maghugas ng plato, umupo ito sa sofa katabi niya. Pero kahit sulyap ay hindi niya ito tiningnan. Nakatutok lamang siya sa nilalaro niya at ito naman ay sa TV. Parang nais siya nitong kausapin pero may nabuti na lamang na pumasok ang silid dahil nga parang hangin niya ito kontratuhin. Bawat bukas kasi ng bibig nito, purong pang-insulto na lamang kanyang maririnig. Kaya mas mabuting wag na lamang silang mag-usap na dalawa. Nakakalungkot lang dahil kahit minsan, hindi na naging normal ang pagsasama nila. Kahit nga sana bilang kaibigan lang, ngunit wala eh. Talagang parang itinuring na siya nitong gamit lamang na kapag gustong gamitin ay saka pupulutin at pag wala naman sa mood na gamitin itatago at hindi pa kikialaman hanggat di na ito namimiss. Halos 4 na araw na hindi bumalik sa kondo si Adela. Hindi niya alam ang dahilan pero mas okay na siguro yun dahil mas malaya siyang gumagalaw lalo pat maghapon namang nasa opisina si Leon. Kapag naman nagagabugot siya, nagtutungo siya sa kondo ni Raymond. Kahit papagwalan siya ni Leon, wala siyang pakialam. Hindi na siya natatakot ngayon dito. Hindi pwedeng palagi na lamang siyang susunod dito. Nagulat siya na makitang active ang isang account ng kanyang Ate Adela.
na siya lamang ang nakakaalam na pag-aari nito, ang account na iyon. Kahit si Leon at ang iba pa nilang pinsan ay hindi alam na kay Adela iyon. Nag-notif kasi sa kanya na naka-live ito at nag-open niya ang live. Nagulat siya na makitang nakikipaghalikan ito sa isang lalaki. Tila ang lalaking kumukuha ng video at ang kanyang ate mukhang lasing na lasing na. Mukhang enjoy na enjoy ito sa ginagawang kalaswaan ng lalaki dito. Napailing siya. Ito na ang babaeng mahal na mahal ni Leon? Hindi niya alam na may iba pang karelasyon ng kanyang ate Adela. In-stalk niya ang timeline nito. May mga bagong upload na picture at doon niya napatunayang may karelasyon nga ang dalawa. May mga caption pa ng mga sweet picture sa mga ito. Keso finally daw after 1 year na long distance relationship ay nagkita na sila. So meaning, hindi ang paglalakad ng passport ang main reason nito, kaya nagtungo na Maynila, kundi makikipag-meet up sa lalaking ito. Galit ang naramdaman niya para sa kanyang pinsan. Kaya nga after 1 year, nais niyang ipaanal ang kanilang kasal para maging maligaya ng dalawa. Yun pala, bago pa mangyaring insidenteng iyon sa kanila ni Leon, nauna na itong mag-cheat sa isang lalaki. Tinanggap niya ang lahat ng masasakit na salita at pananakit nito dahil akala talaga niya mahal na mahal nito si Leon at sa itong napakalaki ng kasalanan. Yun pala, cheater din naman pala ito. Hindi tuloy niya alam kung ipapaalam ba ito kay Leon o hahayaan niyang si Leon mismo makakatuklas ng panloloko nito. Kaya lang 1 year na pero nanatili pa ring lihim ito kay Leon. Hindi niya alam kung talagang magaling lang magtago ang kanyang ate Adela o talagang tanga lang si Leon pagdating dito. O baka naman talagang nabubulaga na ito dahil sa sobrang pagmamahal ito sa girlfriend. Paano itong naaatim ang pagsabay ng dalawa? Paano nito napagsabay ang dalawa na hindi nalalaman namang ito? Sa bagay, talent din naman ni Leon yun. Ang kaibahan nga lamang, alam niya at ang kanyang ate Adela. Kaya lang mukhang hindi nito alam ang tungkol sa mga namamagitan sa kanila ni Leon. Baka iniisip ito na first and last na talaga yung nangyari nung gabi sa kanyang debut. Siguro mas mainam na hindi na lamang siya mga alam sa mga plano ng mga ito. Mananahimik na lamang siya at paplanuhin din ang kanyang kapalaran. Hindi pwedeng wala siyang plan B. Matapos ang isang taon, siguradong parang basang sisyo na siyang itatapon ni Leon. Pero aabutin siya ng susunod na pasukan. Kaya dapat lamang na makapag-enroll siya dito para mas madaling mag-transfer sa kanyang dating school. Hindi naman kasi papayag si Leon kahit pa magbakaawa siya dito na doon na lamang mag-aaral sa kanilang lugar. Ang hirap kaya nitong pakiusapan. Pero kahit mga magulang naman niya ay hindi pa rin papayag na mawalay siya sa manugang ng mga ito. Inaakala kasi ng mga ito na maayos ang pakikitungo ni Leon sa kanya. Pero kung alam lamang sana ng mga ito ang tunay na kulay ni Leon, baka ang mga ito pa ang kusang sumundo sa kanya. Ang problema, ayaw naman niyang masira sa mga ito sa Leon. At maging ang kanyang ate Adela, kahit naman hindi magandang trato sa kanya ng kanyang asawa, nangingibabaw pa rin ang pagmamahal niya dito. Yun nga lang, nakakaramdam siya ng pagkainis dito. Teresa, nag-message ba sa yung ate Adela mo? Tanong ni Leon sa nooy kalalabas lamang na silid nito. Siya naman ay nakahiga na noon sa kanyang kutsyon. Hindi, tsaka bakit naman nag-message yun sa akin? Kunot noong tanong niya pero iniiwas ang kanyang mga mata. Dito, kunway itinoon na yun sa TV pero ang totoo, natatakot siyang mahalata nitong may itinatago siya. 5 days na kasi hindi pa rin siya bumabalik dito. Ang sabi kasi niya after 5 days daw matatapos ang lalakad niya. Nangako siya na sa Sunday mamamasyal kami. Sabi pa niya sa Tagaytay daw kaya lang, hindi ko alam kung bakit maghapon na siyang hindi nagbe-message o tumatawag. Kaya nag-aalala na ako. Wika nito saka umupo sa sofa. Nababanaag niya ang pag-alala nito doon. Sa isipan niya talagang mahal nito ang kasintahan. Hindi man lang ito nakakahalata na may milagro na palang ginagawa ang mahal nito. Iniisip pa rin na talagang kaibigang babae ang kasama nito. Hindi man lang makahalata. Baka hindi pa tapos ang lakad niya. Huwag mo na siyang isipin at baka bukas bumalik na rin yun. Wika na lamang ni Teresa. Nagtataka lang kasi ako. Ngayon lang kasi niya ginawa yan sa akin. Tawagan mo na lang para mabawasan yung pag-aalala mo. Ginawa ko na eh. Kaya lang unattended ang number niya. Parang gusto ko nang i-report na nawawala siya kaya lang wala pa namang 24 hours siyang nawawala. Kaya baka hindi rin ako pakinggan ng mga pulis. Ha? Huwag mong i-report. I mean, ano kasi, malaki na si Ate Adela at alam na ng pasikot-sikot dito sa Maynila. Kaya malay mo baka nasa iba pa naming kamag-anak dito. At sobrang busy lang dahil ang ugali kasi namin ng pamilya kapag may bisita para nagkakaroon ng okasyon. Ayun, inuman, kainan kaya huwag ka na mag-alala. Dahil baka wala lang talaga siyang time na tawagan ka. Mahabang pahayag niya. Sinabi niyang bagay na yun para hindi na ito mag-alala.
Nag-aalala lang naman ako sa kanya, Teresa. Pero alam ko namang safe siya. Wika nito at nagpaalam para matulog na. Nakahinga naman ng maluwag si Teresa. At least makakaiwas na siya dito. Madali lang kasi siyang mahuli nito. Hindi naman kasi siya magaling magsinungaling katulad nito. Kinabukasan, kagigising lamang ni Teresa at halos bumaliktad ang kanyang sikmura sa amoy ng niluluto ni Leon. Napakabaho niyon, kaya naman agad siyang bumalikwas ng bangon. Napahawak pa siya sa kanyang ulo dahil nakaramdam siya ng bahagyang pagkahilo. Nang maramdaman niyang medyo okay na siya, saka siya nagtungo sa comfort room para ilabas ang sama ng kanyang sikmura. Oh hey, gising ka na pala. Bilisan mo, Teresa, na makapag-breakfast na tayo. Hindi siya nagsalita. Basta mabilis lamang siyang pumasok sa loob ng comfort room at doon sumuka. Ngunit pagdating doon wala naman siyang maisuka. Halos laway lang niyang lumalabas. Hindi niya nilakasan ng pagduwal dahil ayaw niyang marinig siya ni Leon. Pero halos maiyak na siya sa amoy ng niluluto ni Leon. Bakit naman ito nagluluto ng ganoon kabahong pagkain? Wala ba itong pang-amoy? Minabuti lamang niyang ayusin ang sarili at lumabas na ng CR para sabihin kay Leon na itapon ang niluluto nito. Ngunit napakunot noo siya na makita ang ulam na nakahain sa pagkainan. Longganisa iyon. Umuusok pa nga. Bakit mabaho ang amoy na yun? Samantalang sobrang bango ng ulam na yun. Halos maglaway nga siya sa amoy na yun dati at talagang nauuna pa siya sa pagkainan. Pero ngayon parang nais bumaliktad na naman ang kanyang sikmura. Kaya wala sa oras na napabalik na naman siya sa CR at muling nagduduwal. Nang matapos, naghilamos siya para kahit papaani bumalik siya sa wisyo. Ngunit bigla siyang natigilan. Naalala niyang mahigit 1 buwan na nga pala siyang hindi dinadatnan. Agad na may bumundol na matinding kaba sa kanyang puso. Diyos ko, hindi kaya buntis ako? Bulala si Teresa. Ano ang gagawin ni Teresa ngayong may posibilidad na buntis siya? Ipaalam niya kaya ito kay Leon? Madiscover kaya ni Leon ang lihim na tinatago sa kanya ni Adela? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.